Hello kabayan, magandang araw kabayan. Mag-repair tayo ng sa likurang parte kabayan ng Hyundai Elantra. Bago ang lahat kabayan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell kung more car body repair, tutorial and tips kabayan. Yan kabayan, pumasok pati yung sa baba kabayan, no? Parang nasundot siguro yan. Basag din yung support ng bumper yan kabayan dyan yung hindi bakal yan siya kabayan, yan pasok yan sa kabayan yan. So kailangan natin tanggalin lahat dyan para palitan natin ng bago. I-repair ko sana kabayan, tapos sabi ng manager namin na bayad sa insurance yung lagyanan ng tire sa likuran, yung tire. So kailangan natin palitan ng bago dyan kasi bayad na insurance, kailangan ipapalit natin yan. Kasi kadalasan kasi bayan, pag bayad na insurance, kailangan palitan mo talaga yan. Pag sabihin i-repair, pag sabihin ng manager na okay, sige i-repair mo lang kahit para mas madali, i-repair mo. Pero sabi ng manager i-repair na lang, baguhan, kaya pinalitan talaga ng bago. I-repair ko na sana yung pagtanggal ko ng panel, yung pinaka back panel niya, kasi yung back panel kailangan palitan natin ng bago yan. Yung sa baba pwede ko na sana hindi palitan yun, i-repair ko, sabi ng manager palitan mo lang. Yan kabayan, saglit lang pagtanggal ng back panel, kasi yan yung kabayan, di ba tabingi, pinalo ko na yan sa kabayan, parang na okay na sana, tapos hatakin lang sana yun, tapos sabi kailangan palitan natin ng bago. Tapos yung muffler pala dyan kabayan, naputol pala yung muffler dyan, wala nang muffler to, papalitan natin ng bago ding muffler. Tapos pati yung bracket niya kabayan, yung mga aluminum dyan sa cover ng muffler, wala din, napunit din. Yung bumper nga yan kabayan, punit din yung bumper niya kabayan. Kalahati lang na yun. Pinakaayaw ng kabayan, tingnan mo kabayan, Yan bago yung panel kabayan, yung rear panel. Ito hindi na ni-repair, kailangan buo yung kabayan, palitan. So kailangan palitan natin ng buo, tanggalin natin ito kabayan. Ang mahirap yung pangilalim, tanggalin din natin yung kasi double. Pag mag-welding tayo nito, welding dito sa loob, dito sa chassis. Yan kabayan, binutasan ko kabayan, tapos yung drill bit natin talagang masira yung drill bit, kaya pinating ko na lang sa kabayan. Mas maganda pang katingin talaga ng buo para mas mabilis, tapos sapaw mo lang. Pag nandun na yung bago, sapaw, kasi wala pa yung bago niyan tinatingnan na sa kabayan, mabilis katingin. Tapos yung pangilalim pala kabayan, may pangilalim yun na bakal na parang double, pinaka-sintro, wala ang bago. So ang ginawa, tinanggal ko naman yung nasa ilalim para ikabit niya sa bago. Kaya medyo natagalan, pero yung oras din sa latiro kabayan, 33 hours, 35 hours yung latiro. Medyo mahaba pa rin. Yan kabayan, kinating mo na siya kabayan. Yan, cutting na siya kabayan, no? Yan. Mas maganda i-cutting kaysa drill, masira yung drill bit, masira agad. Butas ko na diyan. Cuttingin, tapos tingnan natin yung bago. Wala pang dumating yung bago. Yan kabayan, ready na siya kabayan. Pero inantay ko lang yung bago sa loob to kabayan. Yung bago para makita din natin. Titingnan pa natin. Yan, tinanggal ko na yung kabayan, ano ba? Yung pangilalim niya kabayan, tinanggal ko yung pangilalim dyan. Yan yung sinasabi kong double sa pangilalim. Yung pag kailang yung nakakabit, yun ang kumukonekta ng iba, yung pag maghila ka kabayan, yung may hila dyan mo ikonekta, nandyan yung double dyan. Yan kabayan, wala tayong pang silsil na magandang pang silsil, yun flat screw lang ginamit natin, tapos para yan nasa na kabayan, tanggal lang siya kabayan, pero yung double pala yun sa loob kabayan, wala palang kuhan yan, walang yung isang welding lang nakakuhan kabilaan. Tuloy na, tanggal na kabayan, tawa. Yun ang nag-connect niyan, yung double sa gitna. Yung sinasabi ko nga, pag may hilahin kayo, dyan mo i-connect. Yan, na-repair ko rin kabayan, kasi yan, pasok rin yan sa kabayan, pasok.
niya. So nilagay ko yung rubber, tapos nilagyan ko lang ng bolt dito saka dito. Ito, tornilyo ito sa kabayan. Ito, dito tayo mag-spot. Kailangan linisan natin yung double na yan para dyan tayo mag-welding. Tapos dito rin sa kabila. So ito, sitting natin to. Ito kabayan, ready lang yan siya. Hindi pa to naka-spot. Dito katulad. Tulak lang natin yan. Yan. Tapos dito rin, paluin na natin palooban. Sobrahan natin pagpalabas dito. Kasi bangga yan dyan, tapos nilabas ko. So kailangan natin isitting natin yung trunks niya. So tinignan ko na yung automatic niya dito, okay naman. Para hindi na tayo pag ito, tapos ilagay natin yung ilaw para makita yung tila at saka ilaw. Kung makita yung alignment, pwede na tayo magdagdag ng screw dito. Para yun ang isitting niya. Yun ang isitting niya. Pag mag-complete na tayo, i-welding na natin. Iuna natin to, ito. Tapos pagka na sitting, saka na tayo mag-welding. Para sigurado. Yan, tuloy niya kabayan. Yan. Tuloy niya kabayan, oh. Parang kumukontra eh. Yan. Yan ang sumunod mo. Ito kabayan, oh. Tuloy niya kabayan, oh. Diba? Yung rubber ata. Ito, dikit siya. So, ibig sabihin, kailangan i-ganon. So, ganon lang kabayan. Ito na kabayan, oh. Tingnan mo kabayan yung alignment niya. Okay na yung alignment. Ilagay natin yung ilaw dito, tsaka yung ilaw din dito. Siguradong okay na yan. Pati dito sa kabilaan yan. Medyo angat lang to. Pero yung rubber lang problema niya kabayan. Paluin na yung rubber sa loob. Okay na yan. So, alignment, normal. Yan. Kabayan, nilagay ko yung tail light niya para makita natin yung alignment. Pero kaya kabayan, sitting na to kabayan ha. Yan ang sitting niya. Nilagay ko lang kabayan para maklaro, para makita natin yung alignment. Yan, sarado, okay. Yan yung alignment. Puro maglabas. Yan. Okay kabayan. Yan kabayan, welding ko na kabayan. Ang technique niya yung welding kabayan, yung sinasabi kong double yan siya kabayan. Yung sinabi ko pag may bataking kayo, doon mo i-connecta sa baba. Yan, double yan siya, makapal yung na yan. Bali, yung butasan ko, yung bago lang, pero yung ilalim, hindi butas yun. So, ang unang i-welding mo kabayan, ang technique niya kabayan, i-welding mo yung gitna para didikit. Tapos gitna, tapos sabay hapak. Palo ka sa gilid, tapos yung sa may ikot, di ba? Ikot butas yun. Unahin mo yung gitna, tapos parang unahin mo gitna, tapos pahid ka sa gilid, tapos gitna sad, balik ka sa gitna, tapos gilid, gitna, gilid. Para ibalik-balik mo lang yun para maganda yung pagka-welding. Walang butas yun sigurado. Yan kabayan, yan. So, niwelding ko na lahat yan para siguradong dikit. Kasi kailangan matibay yan sa kabayan para pag may batakin yung sasakyan na yan, talagang hindi matatanggal. Kasi delikado yung kabayan eh. Yan kabayan, pagkatapos naman ng welding natin kabayan, kailangan tanggalin pa rin natin yan. Yung kabayan, yun ang pangliha natin. Matinding pangliha yung kabayan. 40 ata yan siya. Magandang machine yan kabayan. Yan. Tapos kailangan linisan din natin para sigurado kasi isisilir din natin yan. Kailangan maganda. Lilihain natin ng ganyan. Tapos lihain pa ulit na natin yan. Lihain natin ng scratch pads lang. Tapos lagyan natin ng sealer. Yan. Kailangan linisan din bago natin ilagay yung back panel niya. Yung pinaka panel niya dyan sa likuran para welding dyan natin i-welding. Yan. Bali yun. Walang tanggalan na yung kabayan kasi naka-welding na yung lagyan na ng tire. Bali yung panel na naman, kabit yan. Kabit ko na naman yan, diretsahan na yan siya kabayan. Kasi alam naman natin yung may butas naman sa gilid, alam na natin yun, yung pinaka seating niya. Hindi na tayo mag-worry about sa seating. Kasi sigurado naman yun, yung seating na yun. Kasi binutasan na natin dyan ng kabilaan ng Phillips screw. Yan pinasok ko yun. Yan, okay na yan. So, kahit pa mag-welding tayo, hindi na ako gumamit ng machine kabayan, parang original kasi mabigat masyado yun eh.
Mas mabilis sana yun, pero magagamit tayo yun sa gilid lang din, hindi tayo magagamit dun sa baba. Ang mahirap yun lang sa may baba ng T-light, tapos kabilaan, hanggang dyan lang. Yung sa baba, hindi na tayo magagamit ng machine na pang-ipit, na parang original. Ayan, kaya ang ginawa ko, i-welding ko nga lang. Ayan, mas madali pa yung welding, sa tingin ko lang, mas madali pa yung, pero mas madali yung one, pero mabigat kasi kung kabayan yung machine. Yung spot, yun, ganun lang naman kabayan eh. Ilang spot lang yan, di ba? Yung dati nga, gumagawa ko ng panel eh, yung ginawa ko, panel banding lang eh. Kasi sobrang tibay naman yung panel banding na yan. Hindi ako nag-welding noon. Talagang panel banding lahat lang. So, okay naman. Hyundai din yun. Hyundai Sonata ba yun? Hyundai Sonata yun. Ito naman Hyundai Accent. Tapos yun nga pagkatapos ng welding, sealer na yan sa kabayan. Gumamit tayo ng itim na sealer kabayan kasi naubusan na tayo ng isang ganyang sealer. Gumamit lang ako ng itim din. Yan magandang sealer kabayan. Yan. Sealer yan kabayan para hindi makapasok yung tubig. Siguradong yung tubig hindi papasok. Kailangan natin lagyan ng sealer. Tapos yung kalawang kailangan natin. Yan tinigira na yung ilalim kabayan. Inuna ko yung ilalim. Tapos yun okay na yun. Bali ng pinturahan na yung ilalim. So ready na yun. Tapos na kabayan, yan lang magandang alignment natin sa taillight, sa bumper, sa ilaw niya, walang problema kabayan. Maganda yung pagka-seating kabayan, perfect kabayan, perfect na perfect.